Hello, magandang umaga mga kaprobinsya. On muna natin ang ilaw para maliwanag ang buhay. Kumusta kayo mga kaprobinsya? Pero bago ang lahat, isara muna natin tong pintuan natin. So yan po ang harang. Yan po pala ang magic carpet ni Aladdin. Kung hindi nyo lang alam, dito pala sa amin, ginawa lang naming pangharang ng alikabok yan. And of course, huwag natin kalimutan ang ating safety feature. Safety first before you complain. Kasi ngayon magsisimula na naman tayo sa ating paggawa ng ating project, ang ating wine barrel na sobrang dami mga kaibigan, mga kaprobinsya. So dito ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin tatabasin ang isang buong kahoy. At dito ipapakita ko rin sa inyo kung paano gamitin ang isang table saw na nakakatakot pag nakaandar na po itong instrumentong ito. So tingnan nyo guys paano ito gamitin mga kaprobinsya. Ayan, i-on ko muna ito mga kaprobinsya. So ayan, nakita nyo naman sobrang lakas po ng kaniyang pag-andar mga kaprobinsya. So kapag talagang baguhan ka pa dito, talagang matatakot ka, pero huwag kang matakot. Kailangan lang na mag-ingat ka sa mga ginagawa mo dito. Ganyan lang mga kaprobinsya ang sekreto upang maiwasan ang anumang sakuna at mga aksidente sa ating mga ginagawa. At ngayon kasalukuyan kong tinatabas dyan sa gilid para i-trim kasi yung pa-kurba kasi yung ginagawa natin na wine barrel. So kailangan i-trim natin sa gilid. At ang kahoy palang ginagamit namin dito mga kaprobinsya ay isang patapunan na kahoy o yung mga binibenta dyan na paluchina. Yan po ang ginagamit natin. So medyo mahirap po siya ikat kasi medyo matigas nga po ang klase ng kahoy na ito. Sa paggawa nga po pala ng project na ito, hindi po pala madali mga kaprobinsya. Daming mga proseso na dapat pagdaanan. Kailangan mo pang putulin ang kahoy, kailangan mo pang hatiin sa gitna, tapos i-trim, tapos lihain. Napakaraming proseso mga kaprobinsya. Kaya medyo matagal po ang paggawa ng wine barrel. At dito kapag nagkamali ka, pwedeng maaksidente ang iyong kamay, pwede kang masugatan, pwedeng maputol ang kamay mo mga kaprobinsya. So dapat talaga mag-iingat dito mga kapatid kasi sobrang talas at saka napakalakas ang ikot ng blade ng ating table saw. So sa isang pagkakamali mo dito, pwedeng pagsisihan mo na sa buong buhay mo ang mangyayari sa iyo. But anyway mga kaprobinsya, hindi po natin pag-usapan yung mga disgrasya. So ganito lang po ang ating project mga kaprobinsya. Baka magtanong din kayo mga kaprobinsya kung bakit sobrang tagal matapos ang project na yan. Actually may natapos na tayong 3 piraso na wine barrel mga kaprobinsya. Ngunit hindi pa rin tapos dahil 6 na piraso ang pinapagawa sa atin. Kung minsan ang ating machine nagtutrouble din siya kung minsan mga kaprobinsya. Kaya minsan nadidili po ang ating paggawa. So ngayon i-arrange ko na ang mga kahoy. Ayusin na natin to dahil tapos na nating ikat sa gilid. Ang susunod na gagawin natin dito ay pagdikit-dikitin ito na gawing pabilog para talagang pagtitingnan mo ay isa talaga siyang drum mga kaprobinsya. So ganyan lang po ang proseso mga kaprobinsya. Napakadali pag alam mo na ang procedure kung paano gagawin. So hanggang dito na lang muna. Sa susunod ipapakita ko kung paano pagdikit-dikitin ang mga kahoy na yun at para hanggang magawa na siyang wine barrel. Ngunit bago tayo magpaalam, kailangan linisin muna natin ang ating mga kalat, mga alikabok kasi ang daming alikabok dito. Ganito talaga pag gumagawa tayo ng mga woodworking, sobrang napaka-alikabok talaga mga kaprobinsya. So dapat linisin bago tayo umalis. So ayan, walisin muna natin ang lahat ng ating kalat. So kung hindi ka pa nakapag-follow, mag-follow ka na, mag-share at saka mag-comment din kung ano ang gusto nyong ipagawa sa atin mga kaprobinsya. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. God bless us all mga kaprobinsya. Daghang salamat. See you on the next video mga kaprobinsya. Bye-bye!